Jason POV. Inalis ko sa isip ko ang katotohanang buntis si Emma, oo may patunay siyang binigay sa akin, para malaman ko pero hindi naman ako naniniwala na totoong ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi naman ako sigurado kung ako lang ang pinagbibigyan ni Emma ng katawan niya, sigurado akong meron pang iba bukod sa akin. After the engagement party, everything went fine, binaliwala ko ang bagay na iyon tungkol kay Emma. Ano ngayon kung buntis siya, anong gagawin ko ako nang hindi akin, hindi pa ako hibang para gawin iyon. Saka isa pa I'm sure she gave me those things on purpose. Gusto niyang gumanti, dahil we ended up treating each other like no one. I spent all my time with Karel, maraming araw ang nawala sa aming dalawa, kaya naman sinulit namin bawat oras na meron kami. We had a vacation for 3 days in US, at sobrang sarap lang sa pakiramdam na kasama ko na ulit yung babaeng matagal kong hinintay na bumalik sa buhay ko, and now that she's back, I will spend my all time with her. After our vacation, umuwi din kaming dalawa ni Karel, we live now together on my penthouse. Tutol ang mami ko sa naging desisyon ko, pero sa huli pumayag din siya, dahil ang rason ko ay ikakasal naman na kami. Days and weeks passed, naging abala ako sa trabaho at kumpanya ko, habang si Karel ay busy sa pagbabalik modeling niya. Mas lalo akong naging abala, dahil nag-pull out ang ibang investors ko sa hindi malamang dahilan. I have a hint kung sino ang may pakana, pero ayokong seryosohin dahil masyadong mababaw kung pagbabasehan ko ang banta ni Shelo Allman sa akin. But those investors made me so mad, at gusto kong manisi ng isang tao at iyon ay si Emma. Dahil magmula nang sugurin ako ng pinsan niya, nagsunod-sunod ang pull-out of shares ng iba sa negosyo ko. I can't help myself to think na baka sinasadya niya ang lahat dahil gusto niya talagang makaganti sa akin. Sir, I'm sorry to tell you, pero tumawag si Mr. Sai sinabing hindi siya pipirma ng bagong kontrata para sa itatayong condominium tower. Nag-aalalang antag ng sekretarya ko. What is their problem? Bulyo ko sa harapan niya dahil inis na talaga ako sa mga nangyayari. Pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako, tapos ganun na lang biglang mawawala. I can't let that to happen. Mukhang kailangan ko nang maniwala sa kung anumang napasok sa isip ko, si Shelo Allman lang naman ang huling kaalitan ko, na pwedeng gumawa ng katarantaduhan sa akin. Cancel all my appointments, may pupuntahan ako. Sambit ko sa sekretarya ko, saka siya tinalikuran. Narinig ko pang hinabol niya ako. Dahil may sinasabi pa siya, pero masyado nang mainit ang ulo ko, at ayokong may bantan sa kanya ang inis ko. Agad kong pinaharurot ang sasakyan ko papunta kay Allman Trading Company, kung saan maaring naroon si Shelo. Agad akong nakarating sa kumpanya nila, at hindi na ako nag-abala pang magtanong kung nasaan siya, dahil alam ko naman kung saan makikita ang sira-ulong tulad niya. Sumakay ako ng elevator nang walang kahit sino ang pinagtutuunan ng pansin, kahit pa binabati at tinatawag ako ng mga nakakakilala sa akin. Nang marating ko ang tamang palapag, nagtungo agad ako sa opisinang maaring ginagamit ni Shelo. What is your problem, Shelo? Agad kong sambit nang mabuksan ang pintuan ng opisina niya. Pumasok ako kahit walang pahintulot mula sa kanya, saka ako naupo sa kaharap niyang swivel chair ng pormal. Big problem. Tanong niya ng seryoso. Stop playing around with me, Shelo. Huwag mong sirain ang reputasyon ko sa mga investors ko. Asal ko. Nag-uumpisa pa lang ako, Jason, ayaw mo na agad. Mayabang niyang sabi. Halatang gusto niya akong inisin. Nagduda pa ako na wala siyang kinalaman sa mga pull-out investment ng investors sa kumpanya ko, siya naman pala talaga ang may pakana. I already lost millions because of you. What's your problem? Tarantado ka. Hindi ko na napigil ang sarili ko, kaya naman kinuwelyuhan ko na siya. Dahil sa ginawa ko sa kanya agad niya akong sinapak, dahilan para mabitawan ko siya mula sa pagkakakwelyo ko, this man is really pissing me off. Sabi ko naman sa'yo, Jason, mali ka ng taong tinarantado. You know me right? Hindi ako kontento na hindi makitang nahihirapan ka, tinarantado mo ang pinsan ko. Kaya ngayon palang maigi nang alam mong magdudusa ka ng dahil sa akin. Sambit niya habang nakatayo sa harap ko, at nanlilisik ang mga mata. Pakana ba ito ni Emma? At talagang ikaw pa ang ginamit niya, para sa pagganti niya kasyungahan naman niya na mahulog sa akin. Bulyo ko sa kanya sabay suntok.
Alam kong nagawa na kami ng eksena, pero walang may gustong pumasok sa opisina ni Shelo. This might be your downfall de Alvas, at wag na wag mong tatawaging Shonga ang pinsan ko. Shonga, kaiiyak ka din sa huli, at ngayon palang sisiguraduhin kong walang matitres sa'yo kahit isa. Sagot niya sabay suntok ulit sa akin. I know why you're doing this, Shelo, hindi ako ang nakabuntis sa pinsan mo. Kung iyon ang kinakagalit mo, malay ko bang mahilig makisiping ang babaeng yun, tapos ngayong nakabuo sa akin ipapaako. She's so desperate, inis na asal ko sabay salubong sa kamao niyang padapo ulit sa mukha ko. Pero sobra ko ata siyang nagalit dahil kung nilagan ko ang isang suntok niya kanina, ay hindi ko na ulit nagawa ngayon, dahil halos basagin niya ang mukha ko sa bawat suntok niya. Halos sumabog na lahat ng gamit sa opisina niya, dahil sa suntukan naming walang humpay. Mabuti na lang at pumasok na ang ilang empleyado nila sa loob ng opisina para umawat. Hawak ako ng 2 security guard, habang siya ay nakatayo at nakasandal sa lamesa niya. Pinunasan ko ang labi ko gamit ang mga daliri, dahil natitikman ko na ang dugo mula doon. Masyado akong pinersonal ng lalaking ito, kaya magsubukan kami ngayong dalawa. I will sue you, sigaw ko sa kanya. Then do it. Wala akong pakialam, at kahit saang korte lalabanan kita. I can use all my power to bring you down de Alvas. Kung iisipin mong ikaw ang mananalo kapag kinasuhan mo ako, tandaan mo sa huli ikaw pa rin ang talo. Si Shelo na nanlilisik pa ang mga matang nakatingin sa akin. Ang dami mong sinasabi, daig mo pa ang babae. I think you believe, Emma, that I'm the father of her unborn child. Inis kong sabi sa mayabang na tono. Let go of me. Inis kong asal sa 2 gwardya, na nakahawak sa braso ko. Naisip kong baka kaya ako ginagantihan ni Shelo, dahil pinaniwala siya ni Emma na ako ang ama ng dinadala niya, pero dahil ikakasal na ako kay Karel, hindi niya matanggap iyon, kaya naman nagpatulong siya sa pinsan niyang gumanti sa akin. Ginesto rin naman niya ang mga nangyari sa amin. I'm sure of that. Pero ang ipaako sa akin ang dinadala niya, that's so shameless. Desperada siya sa madaling salita. Tingnan natin sa huli kung sino ang Shonga na sinasabi mo. Leave my office, Jason, hanggat hindi pa ako nauulol. Baka basagin ko lalo yung mukha mo. Pagtataboy niya sa akin. Where's Emma? Bakit hindi siya magpakita sa akin kung gusto niya ng gulo, hindi yung sayo niya pa idadaan? Inis na tanong ko. Gusto mo ng gulo, pues hanapin mo ang pinsan ko, para kayong dalawa ang magtuos, kasi kung ako ngayon palang kaya nakitang pabagsakin, Jason. Sagot ni Shelo habang pinupunasan ang dugo sa kamay niya. What do you mean hanapin, nasaan siya? Tanong ko. Kung makapagtanong ka parang concern ka, wala ka nang makikitang Emma, kaya kung ako sayo kakabahan na ako, kasi uubusin ko lahat ng meron ka, Jason. Si Shelo. What does he mean? Wala nang makikitang Emma. Did she hide? Because she's pregnant. Leave my office, Jason, baka ipadampot kita sa mga pulis sa panggugulo sa opisina ko. Bulyo niya. Sinaman ko muna siya ng tingin, bago tuluyang naglakad papunta ng pintuan. Kung nawawala si Emma, kailangan ko siyang hanapin, hindi dahil buntis siya, kundi dahil kailangan niyang pagbayaran ang mga kasyungahang dinulot niya sa akin. Wala akong pakialam kung buntis siya, malakas naman ang loob ko na hindi akin iyon. Hindi pa tayo tapos, Almond. Antag ko bago tuluyang nilisan ang opisina ni Shelo. Pagsakay ko ng kotse ko, saglit na muna akong naupo at nag-isip-isip sandali, dahil pakiramdam ko. Masisiraan ako ng bait. I need those investors in my new tower to build. Pero nang dahil sa kasyungahan ni Emma nagantihan ako, lahat sila unti-unting nag-pull out. Kaya kailangan kong malaman kung nasaan ang babaeng iyon. Kinuha ko ang telepono ko mula sa bulsa, at tinawagan ang taong maaring makaalam kung nasaan si Emma, ang private investigator ko. Locate and find Emma Almond Sanchez, and I need an answer as soon as possible. Antag ko mula sa kabilang linya, sabay patay agad ng tawag. Kinalma ko ang sarili ko at inayos ang itsura, bago tuluyang naisip na ipaharurot ang sasakyan. Naisip kong puntahan na lang si Karel, nang sa ganun gumanda naman ang mood ko. After all, she's my fiancé, my source of happiness. Pero mukhang mali ata ako ng timing, dahil nadatnan ko siyang masayang nakikipag-usap sa kapwa niya model na lalaki,
nang nakapatong ang mga kamay sa hita ng lalaki, at kapwa malagkit ang tingin sa isa't isa. Agad niya naman akong nakita, kaya dali-dali niyang inalis ang kamay na nakapatong sa hita ng lalaki. Han, antag niya sabay tayo at lapit sa akin, para sumalubong ng halik. What happened to your face, Han? Tanong niya sabay akmang hahaplosan iyon pero pinigil ko. Nakatuon lang ang tingin ko sa lalaking kausap niya, at talagang nakipagsukatan pa sa akin ng titig. Ay Han, this is Gab ko, model ko, and also partner ko sa shoot for today. Gab, this is my fiancé, pagpapakilala ni Karel sa lalaki. Iba ang pakiramdam ko sa lalaking ito, at lalaki din ako kaya alam ko kapag may ibang motibo. Ayoko lang bigyan ng kahulugan ang nakita ko kanina, dahil sigurado akong pag-aawayan lang namin ni Karel iyon. Hi bro, bati nito sa akin, sabay lahad ng kamay na agad kong tinanggap, at sinuklian ng pakikipagkamay din. Are you done or meron pa? Tanong ko sa kanya. We still have a shoot, you should change right now, singit na antag ni Gab, na hanggang ngayon ay nasa harapan pa rin pala namin. Han, is it okay kung mauna ka na, hindi pa kasi tapos. I know naman napagod ka, kaya mag-taxi na lang ako mamaya, sagot ni Karel habang pansin ko ang palat-palat na tingin niya sa akin, at sa lalaking nasa harapan namin. You sure I can wait for you? Tanong ko. Yeah Han, I'm sure, you should rest na, sagot naman niya. Tatanggi pa sana ako, at sasabihing hihintayin ko na lang siya, pero agad na silang tinawag ng manager nila. I can wait for her kahit matagal. Pero pansin ko din naman na parang ayaw niya nang nandito ako, kaya nagdesisyon akong umalis na nga lang. Since Karel started to modeling, I never had a chance na samahan siya dahil ayaw niyang pumayag. Okay lang sa akin, pero hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako bigla ng duda, mula kanina nang mapansin ko na iba ang tinginan nila nung Gab na iyon. I don't want to think something bad about her, but there's something on my mind telling me that I should look for more. Pero dahil pagod ako at masakit pa ang mga naging suntok sa akin ni Allman, I drove myself to my penthouse, at habang nasa elevator ako, nakatanggap ako ng tawag sa investigador na pinagkakatiwalaan. Sir, negative, walang makitang kahit anong bakas, kung saan ang taong pinapahanap mo. Sinubukan kong magtanong sa mga taong kilala siya, pero lahat sila walang alam, lalo na ang magulang niya. Mukhang ayaw niyang ipaalam kung nasaan siya, walang bakas ng kahit ano mula sa pag-alis niya Mr. De Alvas, pag-informe niya sa akin. Still look for something to find her, and call me again kapag may balita ka na. Sagot ko sabay putol ng tawag. Umalis si Emma. Umalis siya nang hindi nagsasabi kahit kanino, at sinigurado niyang walang nakakaalam, anong gusto niyang mangyari. Akala ba niya may hahanap sa kanya? Wala ngang may pake sa basurang gaya niya. Walang kwenta naman siya. Much better if she's really gone for good. At least walang manggugulo at pipilit sa akin na ako ng batang hindi naman sa akin. Higit sa lahat sigurado akong wala akong anak sa kung sino. Sa dami ng babaeng naikama ko si Emma palang ang masyadong mataas ang pangarap na nabuntis ko daw. So pathetic. Days and weeks had passed. At lahat ng aberya sa negosyo ko ay inayos ko nang ako lang mag-isa, kasabay ng pag-aasikaso ko sa magiging kasal namin ni Karel. I told her na ako ang bahala sa lahat, kaya wala dapat siyang ipag-alala, but I don't know why there's something different to her, it seems like she doesn't have any care for our wedding. I fully understand na gusto niya ulit bumalik sa pagmumodelo, pero pakiramdam ko talagang wala siyang pakialam sa magiging kasal naming dalawa. Aminado ako sa sarili kong mula nang bumalik si Karel sa akin, alam kong malaki na ang pinagbago ng lahat, lalo na ang pagsasama namin, at kung paano niya ako tretuhin, there are times na parang hangin lang ako sa kanya, at sobrang dalang niyang maging sweet sa akin. She's the kind of partner na hindi nauubusan ng sweetness sa katawan, at isa iyon sa mga ugali niyang hinahanap-hanap ko talaga, pero bilang isang lalaki inuunawa ko na lang siya, na baka iba lang talaga siya ngayon, dahil panatag at kontento siya na mahal ko siya, kahit anong mangyari sa aming dalawa. Ngayong araw ay may appointment kaming dalawa with our wedding organizer, kaya kahit tambak ang trabaho ko mas pipiliin kong unahin iyon. After all, I want the best wedding for my only love,
kaya kahit gaano ako ka-busy I always give time for everything, especially to my Karel. Hi Han, masayang bati sa akin ni Karel, nang makalapit ako sa kanya. Sa lobby na siya ng kumpanya ko naghintay, sabi niya ay masyado na siyang pagod para umakyat pa sa opisina ko, kaya naman nang tawagan niya ako at sabihing naghihintay na siya, agad akong bumaba. Let's go na Han, may photoshoot pa ako mamaya sambit niya sa akin sabay umunang maglakad papuntang sasakyan. Are you fine? Tanong ko sa kanya nang makasakay ako. Imbis na sumagot siya sa tanong ko, ay nagkibit balikat lang siya, halata kong iba na naman ang mood niya, kaya hindi ko na lang pinansin, dahil baka sobra ang pagod niya. Habang tumatagal na magkasama kaming dalawa, unti-unti kong nararamdaman na may iba na talaga sa pagsasama namin, hindi na gaya noon at alam kong hindi na babalik ang dating nakasanayan ko mula sa kanya. Pakiramdam ko malayo na siya sa akin, kahit pa nasa tabi ko lang siya at laging kasama. I love her and that's the only thing I hold on to. Hinintay ko siyang bumalik. At hiniling ko rin na sa pagbalik niya, ako pa rin ang mahal niya, ayokong dahil lang sa mga nararamdaman, at napapansin kong kakaiba sa kanya ay magkahiwalay na naman kaming dalawa. Dumating kami ng tama sa oras na napag-usapan, para i-meet sa isang restaurant ang wedding organizer, and luckily lahat ng gusto kong mangyari sa araw ng kasal namin ay nasunod niya. Panay oo at tangulang ang nakuha kong tugon kay Karel, sa tuwing magtatanong ako, alam kong ideya niya ang iba, pero mas gusto ko sanang marinig mula sa kanya kung may mga gusto pa ba siyang idagdag. Kaya lang ay abala siya kakapindot sa telepono niya, at wala halos sa amin ang tuon niya. Is she that so busy? O wala talaga siyang pakialam sa pinag-uusapan namin? Han, can I go now? Nag-text na ang manager ko, and kailangan na ako sa shoot. Tanong niya na may pag-aalinlangan. Ayaw mo ba munang kainin yung in-order kong food for you? Tanong ko sa kanya. No, ayoko. Maikli niyang sagot sa madiin na tono. Isa pang napansin ko sa kanya, masyadong mabilis magbago ang mood niya, at para siya laging galit sa akin, kaya imbis na magalit pa ng tuluyan, ay binibigay ko kung ano ang gusto niya. I told her na ihahatid ko siya pero ayaw niya, mas gusto daw niya ang mag-taxi at mag-isang umalis, kaysa ihatid ko kaya hinayaan ko na lang. Masyado na siyang moody, at alam kong magagalit lang siya kapag pinilit ko pa. Naiwan ako kasama ang wedding organizer, nakakahiya din naman kasing iwan siyang mag-isa, tapos bigla ko na naman aabalahin sa ibang araw. Sir, may I ask, bakit hindi nyo kinuhang organizer ang Sierra's event? They are also good at organizing an event, especially weddings. Tanong ng organizer sa akin. Sierra's event, that's where Emma is working. They're not on my choice, that's why, maikli kong tugon, sabay simsim sa kapeng in-order ko. Sa bagay small events na lang talaga ang kinukuha nila ngayon, umalis daw kasi yung event organizer nila, at ang balita ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Sayang madami pa naman sana ang may gusto sa mga serbisyo niya, antag niya habang nagtitipa sa tablet na hawak. Ho, Mrs. Sierra the owner. Salubong na kilay kong tanong. Iyon ang totoong alam kong magaling sa shop nila, kaya malabong si Emma ang tinutukoy niya. Nako hindi sir, nasa ibang bansa na si Mrs. Sierra at ang pamilya nito. Umuwi lang dahil may problema dito sa Pinas, si Emma Sanchez ang tinutukoy ko. Nawala na lang daw ito ng biglaan, kaya nang malaman iyon ng may-ari, biglaang umuwi si Mrs. Sierra para hanapin siya, dahil kahit sino, walang makapagsabi kung nasaan siya, mahabang sambit niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa narinig, totoo bang nawawala siya, o umalis siya para takasan ang lahat. Bigla tuloy sumagi sa isip ko ang minsang sinabi niya sa akin, na darating ang araw na bigla na lang siyang mawawala, at kahit sino walang makakaalam kung nasaan siya. Natapos ang usapan namin ng wedding organizer, at agad na siyang nagpaalam, dahil may iba pa siyang appointment na pupuntahan, kaya naman binayaran ko na ang mga in-order kong pagkain namin kanina, at lumabas na rin ng restaurant. I don't know why all of a sudden. I was thinking about her and the fact that she's pregnant makes me worried, maaring hindi sa akin ang dinadala niya, dahil sigurado talaga akong hindi lang ako ang nakakasama niya, napapaisip lang ako na paano kung may nangyaring masama kay Emma, at sa pinagbubuntis niya. Wala siyang ibang pamilya na may pakialam sa kanya, kundi si Shelo lang,
Alam ko naman kung ano ang trato sa kanya ng mga magulang niya, kaya sigurado akong hindi sila nababahala na nawawala si Emma. Bakit parang biglaan gusto ko siyang hanapin, at malaman kung ano ang lagay niya? Aminado akong kailanman hindi ako nagkaroon ng pake sa kanya, hindi ko nga siya tinuring kahit kaibigan man lang, pero alam ko sa sarili kong nanibago ako noong mga nakaraan na walang Emma ang sumusulpot ng biglaan sa opisina ko, para ayain akong kumain lang o bumili ng ice cream, at tumambay sa kung saan. I used to ignore her and treat her like nothing, nung bumalik si Karel, para saan pa bumalik na yung babaeng mahal ko. Tapos na ang pakinabang niya sa akin, that's why I treat her like nothing. Pero hindi ko talaga alam sa sarili ko, kung bakit pakiramdam ko dapat akong mag-alala para sa kanya. Stop worrying Jason, she's nothing but a trash. Pagkontra ko sa nararamdaman, dahil ayoko na nag-aalala sa tulad niya. I was about to start the engine of my car, at magmaneho pabalik sa opisina ko, nang tumunog ang telepono ko para sa isang tawag, mula na naman sa kung sinong nilalang. Silo calling. Ano na naman kaya ang kailangan ng isa na ito, at natawag siya ng ganitong oras. Matapos ang naging away namin sa opisina niya, ay ngayon lang ulit kami mag-uusap. He's one of my friend way back in college, kaya magkakilala kami, pero hindi ko inaasahan na pinsan niya pa ang babaeng naging daan ko para bumalik si Karel sa akin. Nang dahil kay Emma bumalik sa akin si Karel, kung hindi niya malalaman na may babae na akong laging kasama, ay hindi siya babalik ng biglaan. What do you need? Inis kong tanong pagkasagot ng tawag niya. Come here to my office, someone wants to talk to you. May bakas na pagkairita sa boses niyang antag, sabay patay ng tawag. Hindi ko man lang nagawang itanong, kung sino ang gustong kumausap sa akin, dahil pinatay agad ni Shelo ang tawag. Sino naman kaya ang taong iyon, at bakit doon pa talagang gusto ako kausapin? May sarili naman akong opisina, hindi man ako sigurado kung sino at ano ang dahilan ng gustong kumausap sa akin, ay nagtungo pa rin ako sa opisina niya. Nandito na siya. Antag agad ni Shelo pagka-bukas ko ng pintuan, na mukhang inaasahan niya na ako talaga ang papasok sa mga oras na ito. Pinukul ko ang masama kong tingin sa kanya, saka ko napansin na nandoon si Attorney Sanchez, na kunot ang noo at masama ang tingin sa akin. Good afternoon sir. Bati ko nang tuluyan akong pumasok sa opisina, sabay lahad ng kamay ko sa kanya, pero hindi niya pinansin, kaya naupo na lang ako sa harapan niya. So what do you need Shelo? Tanong ko nang makaupo. Pansin ko ang pagiging kalmante ni Shelo, habang si Attorney Sanchez ay kunot ang noo, at sa akin nakatingin ng masama. Ask him now Mr. Sanchez, baka sakaling masagot niya ang tanong mo. Formal na tugon ni Shelo sa tanong ko, habang sa matanda nakatuon ang tingin. Napansin kong pinukul nito sa akin ang tingin sa katumayo, at nakapamulsang tumingin sa akin. Where's Emma? Where's my daughter? May diin at galit na pagtatanong nito. Bakit sa akin hahanapin, at bakit ako ang tatanungin? Napakunot ang noo ko sa inasal ni Attorney Sanchez sa akin, dahil sa tono ng pagtatanong niya, ay parang inaakusahan niya ako. Bakit sa akin niyo hinahanap ang anak ninyo attorney? Formal kong tugon sa iritableng boses. Ikaw lang ang pwedeng magtago sa kanya. Pabulyaw nitong sagot. Itago. Why would I hide her in what reason? Mataas na boses kong sagot. Bakit niya naisip na itatago ko si Emma, wala nga akong pakialam sa kanya. You impregnate my daughter, and now you're asking me why would you hide her? Ginagago mo ba ako de Alves? Sigaw nito sa akin habang nakaturo ang daliri sa mukha ko. So it means Emma father knows about her pregnancy, at napaniwala niya rin ito na ako ang ama. Ano kung buntis siya bakit ko itatago? Hindi naman sa akin yun. Sigaw ko pabalik sa kanya. Alam kong mas nakakatanda si Attorney Sanchez sa akin, pero nas agad niya na ang pasensya ko. Okay lang sa akin na sisigawan ako ng ibang tao, pero ang akusahan ako at duruin ng basta-basta, ay hindi ko pwedeng palagpasin. Tarantado ka palang ogag ka. Antag nito sabay suntok sa mukha ko. Natamba na lang ako bigla, dahil sa suntok ng matanda sa akin. Nilingon ko ang pwesto ni Shelo, na hanggang ngayon ay nakaupo lang ng prente, at halos walang pakialam sa sagutan naming dalawa ng tatay ni Emma. I can sue you for this.
Antag ko habang pinupunasan ang labi gamit ang mga daliri ko. I'll see you in court. Netoring ang abogado hindi nag-iisip ng tama. Nakakapagtaka naman atang isipin, na parang nag-aalala ang daddy ni Emma sa kanya, kung itroto nga siya ng mga ito. I think you get the answer you want to hear, attorney. Walang buhay na sambit ni Shelo, habang nakaupo lang sa swivel chair niya, at nakapatong ang baba sa mga kamay niya. Answer my question. Wala naman siyang sinabi kung nasaan ang anak ko. Galit na sagot ng matanda, dahilan naman para hampasin ni Shelo ang lamesa niya, saka tumayo at sinama ng tingin ng matanda. Bakit biglaan yatang nag-alala ka kay Emma ngayon? Ano tinamaan ka kaagad ng konsensya, dahil biglaan siyang naglaho? Inis na sambit niya. Wag mo akong umpisahan, Shelo. May pagbabanta nitong tugon. Ako ang wag niyong umpisahan. Bakit hinahanap mo si Emma? Ibabalander mo na naman sa mga kaibigan mo, tapos ipapahiya ng asawa mo harap-harapan, pero hindi mo ipagtatanggol. Naglolokohan nga yata tayo dito. Sinasayang niyo yung oras ko. Galit kong singit sa pagsasalita ni Shelo, sabay lakad na sana palabas ng pintuan, pero agad din akong napatigil dahil sa isang babaeng basta na lang pumasok. Si Mrs. Sierra. Talagang hindi mo ba sasabihin sa akin, Shelo, kung nasaan si Emma? Nababaliw na ako kakahanap sa batang iyon. Malakas na antag nito, habang nakapamiwang sa harap ni Shelo. Hindi alintana sa kanya ang presensya ko, at ng daddy ni Emma. Basta na lang siyang naupo, at may nilapag na papel sa ibabaw ng lamesa. Nandito ka, Eduardo, hinahanap mo rin ba ang anak mo, o nandito ka lang para masabing nag-aalala ka kahit hindi naman? Asal nito sa matanda. And you, pagturo niya sa akin. Kung alam ko lang na wala kang kwentang lalaki, hindi ko na sana tinukso pa si Emma sa'yo, hindi sana lalo magiging miserable ang buhay niya. Excuse me, ma'am. Bakit ba ako ang sinisisi ng lahat sa inyo? Bakit kailangan kong madamay sa kahibangan ng babaeng iyon? Tapos na ang koneksyon namin sa isa't isa, kaya wala na dapat akong kinalaman dito. Antag ko habang nakatayo sa may pintuan ng opisina ni Shelo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala siya, kaya bakit hindi ka dapat na madamay gayong hinahanap namin siya? Asal ng daddy ni Emma, na ngayon ay nakaupo na ulit. Wow, so you guys are blaming me. Really, attorney, you're blaming me? Inis kong sagot. Hindi ba't kayo itong mga magulang niya, na walang ibang ginawa kundi ang itaboy siya, kaya nga siya pumayag sa naging kasunduan namin na inalok ko, ang maging kasama ko sa tuwing gusto ko, at siguradong gusto niya rin naman, para daw maging exciting daw ang buhay niya kahit paano. Kaya kasalanan niyo yun, dahil kayo ang nagtulak sa kanya para maging miserable siya, at pumayag na lang ng basta-basta sa kung sino-sinong lalaki. Swerte nga lang ako sa lahat ng unang nakatikim kay Emma, dahil ako ang nakauna sa kanya. Mayabang kong antag. Kung gagalitan nila ako at isisisi sa akin ang pagkawala ni Emma, dapat maging amanas lang kami. How dare you say that? Pagduro sa akin ni Mrs. Sierra, habang si Shelo ay masama na ang tingin sa akin. Bakit? Dapat masaya pa kayong marinig na ako ang nakauna sa walang kwentang babae na iyon, natatawa kong sabi. Jason, sigaw ni Shelo, sabay sugod sa akin, saka ako sinuntok na agad ko namang nilagan. Enough! Sigaw ni Mrs. Sierra, hindi deserve ni Emma ang mga ganitong bagay, kung ikaw ang nakauna sa kanya, sana nirespeto mo man lang siya. Mataas ang tingin ko sa pamilya mo, lalo na sayo Mr. De Alvas, pero mukhang mali ata ako ng tinitingalang tao. Maluha-luha na nitong sabi. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ni Emma, hinahanap ko lang siya dahil may kailangan ako sa kanya. I don't really care kung nasaan siyang lupalop, matanda na siya, nakagawa na nga ng bata, kaya siguradong alam niya ang ginagawa niya. Sarkastikong antag naman ng daddy ni Emma. Lalong wala akong pakialam sa kanya, kaya bakit dinadawat niyo ang pangalan ko sa pagkawala ni Emma? I'm sure kasama niya pa ang kung sinong lalaki sa mga oras na ito. Inis kong antag. That's enough, sigaw bigla ni Shelo. Ang lalakas ng loob niyong magsalita, ng kung ano-ano tungkol kay Emma, hindi ba kayo kinikilabutan sa mga salitang lumalabas sa bibig niyo? Ikaw, Tito, hinahanap mo siya para saan? Para iharap na naman sa mga kaibigan mo. At ipakilala sa mga anak nito o hingin na naman ang pirma niya,
para makakuha ka ng pera sa trust funds niya. Akala mo hindi ko alam na linuluko mo ang pinsan ko tungkol sa pera niyang halos paubos na. Nagtiwala sa'yo si Emma, na baka kahit papaano safe siya sa'yo, pero tinarantado mo siya ng patalikod. Kaya hindi ako magtataka na nagawa mong isama pa siya sa engagement party ni Jason, kahit alam mong buntis na siya, at ang lalaking iyan ang ama, para lang ipamukha sa kanya na ang tulad niya, ay hindi nababagay sa lalaki na ito. Ano bang akala nyo kay Emma basura? Kung tutusin mas basura pa kayo sa kanya. Galit na antag ni Shelo sabay turo sa akin. Anong dahilan mo para hanapin siya, gayong isa ka rin mismo sa nagtulak sa kanyang lumayo, dahil para sa'yo kahihiyan ang pinagbubuntis niya oras na malaman ng De Alvas na ito. Are you really a father to her? Kasi kung oo hindi mo gagawing siya nga ang pinsan ko. Antag niya pa. At ikaw na lalaki ka. Pagtuon ang atensyon niya sa akin. You think called being a man is by getting girls virginity. Getting Emma femininity. You're wrong De Alvas, cause a real man will never tell anyone a thing about your girl's precious thing, and that's her virginity. Nakakaawa ka kung tutuusin, mali ka ng babaeng tinarantado Jason. Alam kong hindi ka convinced na sayo ang dinadala niya, pero sana nga hindi na lang sayo, kasi ang malas ng bata kapag nagkataon. Karma na lang ang bahala sayo, bigyan ka sana ng anak ng babaeng pinili mo. Lumayas kayong dalawa sa opisina ko, at huwag kayong babalik dito, lalo na kung babastyusan niyo ang pagkatao ng pinsan ko, masyadong hirap na ang dinanas niya, kaya tama lang din siguro na nawawala siya, at least kahit papano malaya na siya sa gaya niyo. Malaya at malayo sa mga walang kwenta niyang magulang, antag nito nang nakatingin sa daddy ni Emma. Akmang magsasalita sana ang matanda, pero pinigilan siya ni Shelo nang magsalita ulit ito. Tanggapin mo na lang attorney dahil iyon ang totoo, walang magulang ang mag-uutos sa anak na buntis, na wag ipapaalam sa magiging tatay ang tungkol sa kanya, dahil kahihiyan lang ang tingin dito. Hindi bagay sa inyo ang propesyon niyo sa buhay, kung si Emma hinusgahan mo ng mali ng walang tamang batayan, mali din yatang naging abogado ka, umalis ka na dito baka hindi ako makapagpigil kung ano pa ang masabi ko sa inyo. Antag niya dahilan para umalis nga ito, at halos ibalibag ang pintuan. Shelo, hindi mo ba talaga alam kung nasaan si Emma? Umiiyak na tanong ni Mrs. Sierra paglabas ni attorney. Wala akong alam, pero sa tingin ko kailangan niya lang talaga ng pahinga, sagot niya sa ginang. Umalis ka na Jason, kung ako sa'yo babantayan ko yung fiancé ko, baka hindi pa kayo kinakasal maiputan ka na sa ulo. Natatawa niyang sabi. Sinayang mo ang oras ko Almond. Antag ko sabay lakad papalapit sa pintuan. Walang sayang sayo, sa inyong dalawa ni Emma ikaw ang totoong walang kwenta. Mali ka ng babaeng tinarantado Jason, tandaan mo yan. Asal niya pa bago ako tuluyang lumabas. Sobra ang inis at galit na nararamdaman ko dahil sa nangyari, pero hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Shelo, na baka maiputan ako sa ulo. Anong ibig niyang sabihin na hindi ba kami kinakasal? Ay baka niloloko ako ni Karel. Paano kung sa akin nga ang pinagbubuntis ni Emma? Kailangan kong malaman ang totoo, bago matuloy ang kasal namin ni Karel, dahil ayokong magkaproblema na naman kaming dalawa at iwan niya ako. Si Emma gulo lagi ang dulot sa buhay ko.